Linggo na nga ngayon kaya kailangan ko nang labhan itong bag ng mga anak ko. Dahil nga first day of school na nila bukas. Ngayon ko nga lang tumalalabhan dahil ngayon lang sinipag ang buntis na yon. Kaya tara, samahan niyo ako ngayon sa mga gawain ko. Hello mga mi, andito na naman nga ang filinggerang vlogger ng Katarman, Northern Samar. Haha, ops. Feeling pa lang po yan kaya wag kang pikon. Haha. Wow! Kahapon ko pa nga sana ito nalaban. Kaso nga lang napagod yung buntis sa ibang mga gawain. Naglinis kasi ako dito sa loob ng kwarto namin. Paano pa naman kasi yung mga bag dito na nakabitay is ang gugulo na talaga nila. Dahil nga sinipag yung buntis kaya buong kwartong ito ay nilinisan ko na lang. Kaya sabi ko nga bukas ko na lang yan lalabhan. Makakapag-antay naman yung mga bag na yan, diva. Tinatamad pa nga sana ako maglaba dyan ng mga bag. Kaso nga lang no choice na tayo dahil first day of school na tomorrow. Huy, yung bag lang sana ng mga anak ko yung lalaban ko ngayon. Kaso nga lang biglang sinipag yung buntis. Kaya sinali ko na nga lang dyan yung bag na gagamitin ko sa panganganak ko. Sinabay-sabay ko na nga lang dahil maliit lang naman yung lalabhan ko. Pati na nga rin yung sako ng harina ay lalabhan ko na din. Dahil gagamitin ko nga yan sa paggawa ng mga unan namin. O diba, yung tinatamad lang pero biglang sinipag. O wag ka nang umipal, ganun ako kabilis magpalit ng mood ko. Wow! Dahil wala nga akong stock ngayon na sabon kaya pinabili ko muna itong pamangkin ko. Habang nga inaantay ko yung pamangkin ko ay nagbumba muna ako dito sa planggana para mabanlawan ko na yung mga sako ng harina. Ito palang mga sako ng harina ay kuton to, hindi to kagaya ng sako ng bigas. Inipon ko nga talaga ito nung nagsimula kaming magbikiri dahil nga may paggagamitan talaga ako. Gagawin ko nga sana itong lampin ng bata kaso naisipan ko na gawin na lang cover ng unan. Tapos ko nga banlawan yung mga sako na yan ay ibinabad ko na siya sa powder para mamaya pagkuskus na lang din. Pagkatapos ko nga maibabad yung mga sako ay inilagay ko muna sa gilid para hindi siya madumihan. At isinunod ko naman nga itong mga bag, binabad ko muna siya sa tubig para lumambot yung mga dumi na dumikit dyan. At pagkatapos ko nga maibabad ang lahat-lahat talaga. What? Kinuha ko na nga rito yung ipapalaman ko sa gagawin kong unan. Kailangan ko nga itong labhan dahil na-stack to ng mahabang panahon. Isang buong kama nga to pero hahatiin ko lang kasi masyado siyang malaki. Pwede pa nga sana itong magamit kaso nung nagbaha dito sa amin is naapo siya kaya tinamad na akong maglaba. Buti na lang pala at hindi ko natapon ito. Kung hindi, magtsatsaga talaga ako sa mabigat na unan dahil ang ginagamit namin sa pangpalaman ng unan is yung mga damit na hindi na nagagamit. Hindi ko na nga ito sinabunan dahil nga ang hirap talaga niyang labhan mga day. Hinanlawan ko nga lang yan ng 3 bisis para lang talaga matanggal yung dumi niya mga mi. Nakatatlong banlaw na nga ako dyan pero hindi pa talaga natatanggal yung dumi niya. Huy, hinayaan ko na nga lang at isinampay ko na lang siya diretsyo. Ay importante na bawas-bawasan yung dumi niya mga mi. Nagsisi pa tuloy ako na nilabhan ko pa ito. Dapat tinapon ko na lang pala. Charis! Pagkatapos ko nga maisampay yung kama ay sinunod ko naman dito kuskusan yung mga bag. Madali nga lang to kuskusan dahil naibabad ko na at malilinis naman talaga ito. Inipis nga lang siya kaya kailangan ko siyang labhan ulit. Pagkatapos ko nga kuskusan yung mga bag ay sinunod ko naman dito yung sako ng harina. Pagkatapos ko nga makuskusan ang lahat ay nagbumba na ako dito para sa pagbabanlaw ko. 3 beses ko lang nga yan binanlawan dyan dahil maliit lang naman yung nilabhan ko. At syempre pagkatapos ko ang banlawan ay isinampay ko na para matuyo siya agad dahil bukas na nga gagamitin yung mga bag. So, paano ba yan mga mima? Hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching. Mwah!